Dito nga pala sa Undergod Podcast, pinag-uusapan namin yung mga bagay, deep dive sa mga bagay patungkol sa faith, sa kultura, about creativity. At kung hindi ka pa nakasubscribe, click mo na yung subscribe button dyan at share mo na rin tong episode na to para malaman ng algorithm ng YouTube na gusto mo yung mga ganitong klase ng usapan. Gusto ko palang sabihin kung paano kita na-discover kasi si M-Site kasi tol, medyo may connection din kami sa FB. Tapos yun nga, sa channel din kasi, yun, sa mga kanood nito. Meron din ako ibang mga types ng content dito. Nagagawa rin ako, nag-start din akong gumawa ng mga reaction video na ang tawag naman bar exam. So, kaya nagsabi ako, nag-message ako kala M-Site, ganyan, kila Vitroom. Yan, lagi nakakasama din naman kasi nila ako gawa ng dito na yun, madalas din ako sa mga event kasi ng flip top eh. Kaya Okay. yun, so yun, nagpaalam ako sa Parang siya, bro? bar exam. Oo, Yung bar exam? Parang parang reaction video. review ng Nagre-review. sa battle. Nagre-review lang akong battle, ganyan. Kasi yun, nagsabi nga ako kila M-Site, kaya pumayag naman sila. Tapos yun, habang naghahanap ako ng mga battle. Tapos yun, nakita ko nga, nag-announce yung page ng Motos na, uy, champion, may champion na ng pedestal, ganyan. Tapos, yun, sabi ko, ayos to. Kaya inad kita. Sabi ko, uy, champion to ng Tapos yun, dun na nga, nung inad kita yun, syempre doon na tayo nagka-connect. So, tol, sa run mo ngayon sa pedestal, tol, kanino ka parang feeling mo nag-alanganin ka, parang ganun. Meron bang ganun? O laging confident ka, tol, pag sa Yung kay medyo nung unang binigay sa akin ni M-Site si K3, parang iniisip ko na parang alay. Putik, gagawin akong alay ni M-Site sa kay K3. So parang ang approach ko kay K3 nun, parang may last battle ko na siya so parang in a way, hindi ako nahirapan masyado. Parang na-enjoy ko kasi parang tinutodo ko lang din eh. So parang kasi mas nahihirapan ako kapag tinatamad ako kaysa sa hirap yung kalaban mo tapos kailangan mong todohan. Mas nadadalian ako sa ganun kaysa sa pag tinatamad ako sa laban, mas nahihirapan akong parang i-push yung sarili ko para magsulat. Parang wala kang drive, no? Mas mahirap yun eh. Kapag mas nape-pressure ako, parang mas trip ko yung ganung klaseng pressure. Kaya feeling ko pinakamahirap siguro si K3 kasi unang ang random pedestal. Hindi ko rin alam masyado kung paano tatanggapin ng mga tao yung jabo, parang ganun. Tapos siguro yung isa pa na naging mahirap na kalaban din si Jesus. Yung paghahanda ko kay Jesus, parang hindi ang galing din kasi ni Jesus sa ibang aspeto na hindi ko maisip kung paano kung saan siya galing. Hindi ko alam kung sapat yung arsenal ko para ma-outshine yung sa kanya. Parang ganun eh. So medyo nahirapan ako kay Jesus sa ganung aspeto naman. In terms of arsenal, no? In terms of baon, na kasi sobrang niya naman, sobrang complex ng mga niya. Tapos tol, yun nga nung gaano katagal nag-run yung bro? Gaano katagal nag-run yung tournament? Style? Oo. Nag-start kami February natapos kami November. So almost isang taon. 10 months siya nag-run. Tapos din kada bro, kada round
gaano katagal yung bigay sa inyo na prep time? Ano siya eh. Pero yung pinakamatagal na prep time yung finals. Ako nahirapan in a way kasi matagal siya eh. So parang kasi ang tagal niya. So parang alam mo kapag yung malayo pa yung gagawin mo, tatapuin ka. Kasi malayo niya pa eh. So parang ako in a way na parang ang hirap niya simulan kasi ano to siya eh, matagal pa siya eh. Kumbaga di ko nararamdaman yung battle. So di ko pa siya masimulan-simulan. Pero yung battle ko sa finals, siguro yun yung parang pinaka-confident ako. Wala pang yung mismong battle namin parang ganun eh. Ano tawag dito? Paano yung bigyan mo ako ng headspace mo bago pag nagpe-prepare ka sa battle. Lalo dito, yung sa championship tol, ano yung tumatakbo sa utak pero I mean, teka lang na I'm getting ahead of myself eh. Na balikan ko lang yung nabanggit mo na kay K3U. Nung napanood ko yung battle nyo, bro, parang sabi mo 1 week lang yung prep mo doon. Battle kasi na yun, February yun eh. Yung battle ko na yun, sa February, may 3 akong laban sa February. So, yung sa pedestal. Tapos linggo-linggo yun. So, isang linggo bago laban ko ay K3O, may laban ako. Ano ko na rin na, although, tapos naman din yung sulat ko ay K3O, pero, siyempre, sabi ko, bakit hindi ng mga tao, hanip to si Jabo, habang linggo-linggo may laban. So, isipin nilang, isang linggo lang din yung prep time ko. Ano na rin, medyo, tapos ko na yung sulat ko ay K3O, bago pa umantong sa ganun. Solid, no? Pero, yun nga, parang sinabi, pero gets kita eh, kapag yung ganun, parang mas nakaka-challenge yung kapag yung hindi ganun kahaba yung no. Kasi pag mahaba kasi parang yun nga, based sa experience ko, bro, yung unang battle ko kasi, yun nga, yung parang yung sa youth service nga, parang 1 week before, bro. Nung umattend ako nung 1 week sa youth service nila. Tapos yung next weekan, sabi ko, susunod battle tayo, ganyan, niyaya na ako. Kumbaga doon, parang ginawa ko ata nun, parang 2 days ata. Tapos yung pangatlong araw, memorize ko na eh. Kumbaga, unlike yung pagka, yung ang tagal mo siyang ino-overthink, parang ganun kasi nangyayari, no? Parang na-overthink mo yung mga linya na parang sinisecond guess mo na parang okay ba to? Yung parang yung parang unang din. Nawawala na siya ng impact. Oo, di ba? Sa'yo, personally, no? Parang, okay kaya to? Parang kaya gets ko rin. Kasi ilang beses na siya umulit sa utak mo eh. Di ba na alam kung paano kaya ito i-receive ng mga tao, no? Actually, sakit ko rin yan eh sa pagsusulat naman sa kanta. Yung ganyan, yung parang nakaka-overthink. Yung alam mo yung tatawag bro na yung analysis paralysis. Parang gano'n, kaka-analyze mo, parang wala ka nang nagagawa. Ayun, so parang gano'n. Ano din pa mo. kaya ako natanong yung about sa music side naman, bro. And I'm not sure kung aware ka, bro, na meron din tayong sirkulo ng mga Christian rapper dito sa Pilipinas. Mga ilan akong nakikita. Madaming solid na. Pero hindi ko sila kasi tulad niya ng nasabi ko, medyo secondary na sa akin yung music. Parang hindi ko siya masyadong priority. Hindi masyadong ganun ka-obsessed sa kanya. Yung point na magdidig ako ng ang topic na nasa underground o yung
deep na Ah. songs, parang ganun. Yeah, ikaw pa yung magdi-discover kapag ganun. Tsaka parang ano talaga Hindi, ibang ano talaga siya no? Parang ibang kultura kasi talaga yung, parang pag tinignan mo kasi, pares na mga rap yan Pero hindi, magkaiba talaga siya, magkaibang kultura talaga yung battle rap tsaka yung ano, yung music. Kasi, like yun nga, for example, sinasabi ko sa'yo dati, di ba, na yung hip-hop, inabot ko yun yung mga time na yung hip-hop tsaka yung mga rockista, tol, pag nagpapang-apot dati yun sa mga mall, suntukan magkaaway. yun, tol, oo. Kaya naabutan ko yung ganun dati pero nung dumating yung battle rap tol, parang pwede pala yun. Kumbaga, isipin mo, may mga as in talagang mga solid na metalheads, tapos may mga solid din na mga gangsta rapper na pag nagsama tol, mga alam mo yun, parang okay. Kumbaga, kaya parang talagang ano siya, parang magkabukod na kultura talaga siya na parang open sa lahat. Kaya ganda rin nun. May mga sinasuggest din na video somewhere dyan, yung YouTube, na galing din dito sa channel na to. At kung nagustuhan mo, kung usapan na to, click mo rin yan. Baka magustuhan mo rin yung iba pang mga usapan.